Ayan, muli nagbabalik po ang inyong lingkod. Ayan, isang magandang gabi po sa ating lahat. Nako. So ayan na, at na maliwanag pa sa sikat ng araw, baka po meron pang hindi nakakapanood ng pahayag po ni Nanay Melda ay nagbigay na po ng pahayag. Si Nanay Melda na wala siyang alam kung ano man po yung pinaggagawa ni Rhea. At katunayan, ito, Kuya Andy, mawalang galang. Ako may paparinig lang po ng konting-konti lang, kausni ba, ng video clip. Ano po? Okay lang Kuya Andy, mawalang galang po. Pero bago yan, guys, ang kabuuan video, maaari nyo pong panoorin sa YouTube channel ni Kuya Andy. Nandun po ang kabuuan video. Suportahan po natin ang YouTube channel ni Kuya Andy kasi konting-konti lang po yung paririnig ko, kausni. Ano po? Ang kabuuan video, sa kanya nyo po matutunghayan. And dito, dalawa po ang topic natin. Ito, gusto kong balikan kung saan nagmula ang mga ka-issuehan, kung bakit po lumaot na lumaot. Ano po? Kung bakit pati ang mga sponsor, ito ay naglalayas. Rona Lago, shout out sa'yo. Wala kang karapatan. Ito muna, ipanguhuli kong topic na to, guys. Wala kang karapatan na maglabas kung ano man. May pangalan mo ha, malinaw na malinaw. Rona Lago, siya ay nasa Joy Solid Team Baliw. Wala kang karapatan na maglabas ng ganitong screenshot, na itong screenshot na paglilikom ng pera ay matagal na, month of September pa. Kailan lang naglabas ng rule si Kalinga Prab nung nakaraan lang. Ano ang motibo, ano ang dahilan at bakit mo inilalabas ang mga ganitong screenshot na ito ay nagmula sa team ni Canoli? Bibigyan po natin ng kapaliwanagan yan. Kaya po nagkakaroon po ng issue at naglalaot-laot. Kaya po naglalaya sa mga sponsor. Natitrigger na din dahil may mga reaktor kagaya ni Hasa na siya ay nagagamit ng Team Baliw para banata ng sponsor. At ang sponsor ngayon, nila sila Canoli ay naglalayas. Tapos bandang huli, na tumulong kay Tatay Tekram, inusig binatikos. Nawalang galang sa president ng striker, kay Banat Bagsik. At itong iyong anak-anakan na si Hasa. Ito muna, dito muna tayo ha. Mawalang galang kay Kuya Andy. Si Nanay Melda nagsalita na wala siyang alam. Hindi ko porkit anak niya si Rhea ay idadamay na sa kaproblemahan na ginawa ni Rhea. Asan ang hustisya? Nisumbatan na ng iba. Sino ba nanumbat dito? At hindi naman ako nakakapanood sa video ng iba. Ang nababalitaan ko ay ang nangunguna ay si Hasa. Eto, hindi porkit anak, ang pagkakasala ng anak ay kasalanan na rin ng manugat ng magulang. Halos latay, kaloob-looban at labas. Masyado ng hinusgahan. Eto guys. Oo. Kahit po sa cellphone, hindi po ako nakakapag-ano po yan. Hindi mo na kasi wala kang signal. Po, hindi man po siya sa akin nagsasabi. Wala po ko yan, kaya wala po akong alam. Wala Kasi minsan may nag-PPM sa akin na Ano po yan? na ganito raw, kung alam ko daw na si Rhea ay may mga binibitiwang salita na gano'n. Tapos wala nga akong alam dyan. Pati si Nanay Melda, alam ko, wala rin alam sa Wala po ko yan. Ayun, Ayan, kung mga kababayan. Wala. Ayun, anong walang alam si Nanay Melda dahil wala internet simula pa nung bumagyo. Walang alam si Nanay Melda at hindi nakakapanood ng mga video sa YouTube kung ano mga ka-issuehan ang naganap. Tuloy mo na ha. Maliwanag. sasabi mo na sa mga nangyaring iyan, ang mga pambabas kay Rhea, sa mga nangyaring post na yan, ano masasabi mo sa akin? Yan po sa sinasabi na yung mga post, kung may post man po, wala po akong masasabi kasi wala po talaga akong alam. Okay. Kung anak ko po baga si Rhea, ay hindi ko na po alam kung ano yung ano niya kasi malayo po yan sa amin. Okay. May sarili na po yung bahay. Okay. Pero kung naandito po siya sa poder ko, Okay. alam ko po kung anong nangyayari sa kanya. Tama. Si Rhea may sariling pamilya. Wala sa poder ni Nanay Melda. Hindi niya alam. Lalo pat isa din, wala ding internet. Dahil simula nagkaroon ng bagyo, putol-putol ang linya ng mga internet. So, marapat ba? Ito pagkakasala ng isa ng anak, damay ang panunumbat. Sino po ba nanumbat? Hindi po ako nakaikot sa mga upload ng iba, sa live ng iba. Pwede po kayo mag-comment dito. Sino po yung nanumbat ng bonggang-bongga? Na meron po ako naririnig. Isa pa kay Hasa, mawalang galang. Kay Banat Bagsik, ano po? Banat Bagsik. Ang iyong anak-anakan na si Hasa, dinig na dinig ko. Meron siya sinasabi na, kakapal ang mukha nyo, matapos kayong tulungan. Ngayon, kasalanan ni Rhea yon. Dapat naging hinay-hinay tayo
Ano po? Damay. Buong pamilya. Oh, abang lang, wait lang ha. Ayun po, wala po akong alam. At wala po yan dito sa amin. Bihira nga po yan pumunta dito. Ayun. Minsan po pag Sabado, hinihiram po yung anak niya. Babalik po yan linggong gabi. Yun lang po ang pagkikita naming mag-ina. Minsan nga po hindi kami niya nakakapag-usap po yan din na yun. Oo. Para sa aming mag-ina, wala na po kaming time na mag-usap kasi pag kinuha po sila niyan dito, pag pumunta po sila, ang pinagtutunan po niya ng pansin, yung anak na niya. Malamang, maaari. Siyempre, maliit pa yung baby. Nanay tayo. Maaari. Oh. May, ito ha. Wait lang. Ang kabuang video, doon yun mapapanood kay Kuya Andy. Gagamit tayo ng video clip. Siguro bukas na. Konti lang yung pinarinig ko bilang resibo po. Nakatunayan ay nakapanayam na interview, nakausap na ni Kuya Andy, si Nanay Melda. So ngayon, ang kasalanan ni Rhea, marapat bang damay dito si Joy at si Nanay Melda? May nabanggit po dito si Nanay Melda na di umano sabi ni Joy Mama na mukhang nababas na naman tayo. Panoorin niyo po muna ha kay Kuya Ande. Ang sabi daw po ni Joy Ma, mukhang nababas na naman tayo. Dahil nga daw doon sa ginawa ni ate niya. Hindi na sila nagkausap pa. Ang akin lang, mawalang galang kay Nanay Melda, mawalang galang din kay Joy, at kung kanino pa man sa lahat po. Ano po? Rhea, laban mo yan. Man lang po sana sa iyong ginawang iyan. Inisip mo muna kung meron bang masasagasaan o wala. Ang iyong sinasabi, personal account mo yun. Ano? Hindi dapat pakialaman. Hindi mismo nakuha sa loob ng iyong account ang sinasabi mong my day. Ipakikita ko sa iyo kung saan nakikita. Ayan po. Nasa messenger kayo. Ayan po o sa ibabaw. Kung anong ni-post nyo sa inyong Mayday, sa messenger pa lang, nag-a-appear na po yan doon sa ibabaw. Kita nyo? Kahit hindi mo friend, once na ang isang tao ay nakachat mo na, matik na yan. Kapag kayo ay nakapunta sa messenger, i-click nyo messenger. May mga tao dito, profile, ayan o, ang dami nila, may mga Mayday, nasa ibabaw ng uluhan. Ngayon, laban mo yan. Malapo sana, noong oras na nangyari yan, na pumutok, may mga nagreaksyon. Antemano, ora mismo, ikaw, bilang panganay, bilang ate, ay agad-agad nakipag-ugnayan sa kalingap. Para matapos, maresolba, maabswelto, o ano pa man yan, ang isang usapin na ito ay nasasangkot kayo bilang ate. Ngayon, si Nanay Melda pa ba talaga ang kailangan mag-explain? Na kung tutusin, dapat iyan ay tapos na bilang ate, pangungunahan mo, iisipin mo na paano. Kawawa naman ang kapatid ko, kawawa naman ang nanay ko. Sabi ko nga, hindi kailangan magsisihan. Lumalabas ngayon, walang alam si Nanay Melda. Bibihira kayo makita. Pero nahusgahan na damay, lumaot yung issue, at di umano. Ay ikaw ay di umano yung magsasampa ng kaso ayon kay Marilyn Chang. Bakit kailangan humantong doon sa merong namamagitan? Na kung tutuusin, hindi naman ito brutal na usapin. Ilang araw pa bago pa nagsalita si Kuya Bal. Ay kung noong unang araw, ikalawang araw, ikaw bilang ate, inayos mo yan, di na asamasin na pag-usap, hindi mo ba kaya yon? Na kapag may konting problema, agad talaga, ultimatum. Teka muna. Parang sa relasyong mag-asawa. Normal, hindi maiiwasan, may mga ganun. Eh, ikaw yung nag-post. Di ba? Kung magpapatulpo, tatanungin ka ni Tulpo, kanino mo ba ini-address to? Sa kalingap ba? Hindi po. Ay, kanino? Sa politics po. Baka si Tulpo pa ang nakalaban mo. Pasensya na po sa mga nagmamahal at nagmamalasakit kay Rhea. Kasi ang iniisip ko po, issue kapakanan ng pamilya niya na madadamay, nahuhusgahan dahil doon sa pangyayari na kung sana iyan ay naagapan, ay tapos na sana. Tatanungin ka ni Tulpo, kanino mo ini-address? Sa politics po. Mali pa rin. Kurakot, salitang kurakot, mali yun. Hindi natin dapat bibigkasin yun. Pwede mo bigkasin kung may sapat kang ebidensya, pero bawal pa rin sa social media. Bawal pa rin talaga.
Di ba? Ngayon, ilang araw na. Monday na bukas. Sabi ko nga, karapatan mo kung gusto mo magsampa ng reklamo, karapatan mo yan. Pero, bago umaksyon, tinapos mo muna itong issue na kinasaglakan sa loob ng kalingap. Doon yun. Alang-alang sa kapatid mo na nandyan sa kalingap, alang-alang na lang din kay Kalingap Rab, sa iyong mama. Ito muna sana yung iyong nilutas. After nyan, saka ko gumawa ng isang hakbang kung sino mga reaktor yun, dapat mo panagutin sa kanilang mga pagkakasalang nagawa. Ito, real talk ito. Ning, iyon, ang aking sinasabi, mga bagay na dapat na ito yung unang ginawa. Hindi po pwedeng tayo mananahimik. Dahil meron tayong dapat isaalang-alang iyong kapatid at iyong magulang. Kung ikaw lang sana, walang problema. Kaya lang meron higit na maapektuhan. Di ba? Pag mali. Pag tama, papalakpakan. Okay, sige, hindi nga. Sa kalingap, sa politics, ini-address. Pero kung kay Tolpo yan, baka mapagalitan ka pa ni Tolpo. Mawalang galang po, ito ay hindi ako sa nagagalit. Ako, kung tutuusin talaga, ako yung manghihinayang sa maaaring mangyari. Na ito ay lumaot ng lumaot, lumala ng lumala. Buti na lang, sa totoo lang. Sasabihin ko na po sa inyong totoo. Kagabi po, tinawagan ko si Kuya Andy. Para lang siya kumbinsihin na gumawa ka naman ng paraan, Kuya. Nasabi kay gumawa ka naman ng paraan, Kuya Andy, dahil ikaw yung scouter. Wala akong pwedeng kontakin, wala akong pwedeng ibang kukontakin kung hindi ikaw. Ngayon, sa pag-uusap namin ni Kuya Andy, ini-add ko na doon si Kuya July. 3 na kami nag-uusap para po maiayon. Salamat kay Kuya Andy at na-actionan mo. Ngayon, bago humapon. Katulayan kagabi pa po, ikot na ako. Pinipilit ko talaga na makontak si Kuya Andy. Gumawa ka ng paraan. Mas piliin pa rin talaga na yung relasyon ng Aquino family sa Kalingap maganda. Mananatili sa Kalingap, aalis man, pero walang bahid na issue. Salamat kay Kuya Andy. At bago dumilim ay na-actionan mo, na-vlog mo si Nanay Melda at nakuha mo ang panig niya. At diyan, maririnig nyo. Yung iba napanood na, yung iba hindi pa. Malinaw na wala po siyang alam sa pinaggagawa ni Joy. Ang nangyari nga po yan, wala silang update dahil walang kuryente na ang matanda, si Nanay Melda, pasensya na nasabi ko tuloy matanda, na ito si Nanay Melda, ay nahusgahan na buong pamilya. Sana naman po sa ibang reaktor, huwag naman po tayong ganon. Ang isa sa napanood ko si Hasa, mawalang galang Hasa, namumuro ka na. Sobra na yung bibig, pasensya ka na. Pasensya ka na kasi reaktor na Kalingap, hindi kailangan tayo magbanggaan. Kontemprino, dahil unang-una, wala ka namang naiambag or hindi mo naman napalamon ang pamilyang ito para manumbat. Wala tayong karapatang manumbat dahil wala tayong naitulong sa pamilya. Wala kang karapatan na manumbat. Maghihuhulos din tayo. Masakit na sumbatan. Ang tanong, may naiambag ka ba sa buhay nila? Tanong ko lang, Hasa, huwag ka magagalit sa akin. Kung wala ka naman naiambag sa buhay nila, maghuhulos dili ka, maghihinahinay ka. Pilitin natin makagawa ng isang reaksyon na hindi tayo magbibitaw o makakasakit sa damdamin ng beneficiary ng Kalingap. Ano po? Bagkus ka sa halip sana, magbigay tayo na mga isang hakbang na ito, ganito yung dapat nyong gawin. Ganon yung dapat nyong gawin. Naando na sisihin man natin. O sige, sisihin. 1 beses, 2 beses na video, sisihin. Pero after nyan, huwag na magsisihan. Pero yung tayo manunumbat, ang kakapal ng mukha ninyo. Matapos kayong pabahaya. Sa kila Nanay Melda, ito po, ano po. Ang highlight talaga dyan na beneficiary is si Joy. Siyempre, si Nanay Melda, nanay, so nandyan. Pinabahayan sila. Tsaka yung kapatid ni Joy na bunso. Pero si Rhea, labas yan. Labas na yan sa pamilya. Dahil may sariling pamilya si Rhea. Hindi doon nakatira si Rhea na para sumbatan natin. Focus din kung may galit kayo sa ginawa ni Rhea. Si Rhea ang inyong reaksyonan. Focus kayo kung ano yung ginawa ni Rhea na hindi ninyo nagustuhan. Ako focus kay Rhea ko Neng, wag ganun. Dapat ganito. Isaalang-alang mo yung pamilya mo, baka mabast. Ayun na, nabast na. Kasi may iba na hindi naiintindihan. Yung sa mga viewers, alalay lang din po tayo. Ano po? Ayan. Maghahaba tayo. Eto pa.
Medyo pangit, ito, wait lang ha. Pangit kasi as tayo reactor, ako, ugali ko talaga nun, balahura ako. Pero iniisip ko, hindi ko kailangan gumawa ng isang video na nandun ang manunumbat ako, kapal ang mukha ninyo, matapos yung matulungan, ganyan. Wala akong naiambag sa pamilya nila para ako manumbat. Wala akong naibigay, naitulong para manumbat. Anong ambag mo? Ang mambaoy. Sino ka para mambaoy? Di ba? Si Kalinga Prab, sinabi niya, stop na. Alalay tayo? Alalay lang kasi hindi po pwede. Na para pang, kaya kayo napupulaan ng iba eh. Nasasabi ng iba na, tinulungan nyo tapos ganyan, susumbatan ninyo. Walang panunumbat sa Kalingap, ang panunumbat sa ilang reaktor. O di ba? Alalay lang po tayo. Maglalaot tayo. Sa dinami-dami ng mga topic, maglalaot po tayo. Teka muna, isa-isa lang mo. Isa-isa lang. Ano po? So ito, dito muna tayo. Ito mukha ito. Sa totoo lang. Ito ang medyo mahirap. Nasaan na? Ang ugali. Mahirap intindihin ang ugali na wala ang picture. Nitong si Rona Lago. Nawalang galang ha. Teka. At ang picture ay nawawala. Ayan. Rona Lago. Hindi ka pa rin tumitigil. Nakakapatutsada? Kakapasaring? Na kung bakit hindi rin matuloy-tuloy ang Franjoy dahil isa ka rin sa nagiging problema. Bakit? Ha? Ikaw mismo. Kaya nagkakaroon ng gulo. Ha? Kaya mismo kaya naglayas ang sponsor dahil hindi ninyo tinantanan, kakapasaring, itong sila Canoli. Ha? At ang ginagawa ninyo, ginagamit ninyo ang striker. Nagpapasa kayo sa ilang membro ng striker, hindi ko nila lahat, ng mga impormasyon para banata ng striker si Canoli. Iyan ang totoo. Hindi ka vlogger. Ha? Pero nakapublic ang mga picture mo. Walwal ka sa group ng Timbaliw. Sa Facebook group ng Timbaliw. Wala ka katigil-tigil. Ano ay pinaglalaban mo? Canoli. Mawalang galang po ako po humihingi ng paumanhin sa iyo, Rona Lago. Kung may galit ka kila Canoli, marapat ba? Ha? Marapat ba? Ito marapat ba na mag-post ka ng listahan ng mga ambagan na ang ambagan na ito ay ilang buwan na lumipas? Hindi pa naumpisahan ang pabahay ni Joy. At sila Canoli na sa Kalinga pa. Hindi pa naglalapag ng rules. Matagal na ang ambagan nito. Bakit? Nag-upload ka, kailan to? Kahapon o kanina? Ng listahan ng mga ambagan. At dito nakasaad ang mga pribadong tao. Pangalan ng mga pribadong tao. Bawal yan. Kung sasabihin na ito naman ay nakalabas na, kung sino man ang naglabas. Okay. Ano ang motibo at kailangan mo pang ipamukha at sasabihin mo dito, naghahanap ng ebidensya about collection? Ayan check your name kung nandyan ka. Nag-post ka rin lang naman, hindi mo pa isinama lahat-lahat. Hindi mo ipinakita na dito, ang sponsor, number 3, Canoli, may share na 55,000 pesos sa sarili niyang bulsa. Sarili niyang pera. At hindi pa niya kasama yung kinita niya sa YouTube channel. Ano ang motibo? Para gawing ebidensya ng kung sino man at malaman na mayroong paglilikom or collector talaga, ebidensya na katunayan ay collector. Para sa kaalaman mo, huwag mong gawin tanga yung mga tao. Ang screenshot na to, matagal na, ilang buwan na, September pa. Bago pa umpisahan ang pabahay. Ang pera nito, tapos na. At nung panahon iyan, wala pang rules na inilalatag. Intention mong manira sa mga sponsor. Kaya nagkakalaot-laot. Kaya ang mga sponsor ay isa rin ang kadahilanan kaya ang sponsor ay naglalayas. Isa rin ito. Si Rona Lago. Nahusto manira. Kaya nahati ang Joynatics. Ipinos yung Franjoy.
na kahit ayaw ni Nanay Melda, kayo ang nag-push na nag-push. Para malaman ni Kalinga Prab na marami ang aabang sa Franjoy. Doble-doble yung mga accounting nyo, lahat. Ginagamit nyo para mapansin ni Kalinga Prab. Para makarating, malaman ni Kalinga Prab na marami ang sumusuporta sa Franjoy kasi hindi ninyo tinantanan. Kayo yung nangagamit na gamit sa Reels. Ang Franjoy na hindi pa nga namamayagpag ay pinag-umaya na ng mga tao dahil kayo yung mga gumagamit ng mga video at picture sa Reels. Nire-Reels ninyo. No, Ronalago, kayo, yung mga grupo mo. Hindi ba sinasabi ni Kalinga Prab, nakakaumay na, nakakawalang gana kasi gamit na gamit sa Reels? Kayo yon. Diba? Nahati ang Joy Nates dahil ninyo. Ngayon, wala kang karapatan na maglabas. Magpakalat at sasabihin ay naghahanap ng ebidensya about collection. Ayan no, check your name kung nandyan ka. Oh. Para sa kaalaman na lahat, ang resibo na to ay matagal na. Huli ka na! Ha? Anong motibo mo para manira? Sirain na naman ang sponsor. Kanoli, wag mong papansinin. Wag mong pansinin yan kasi panira yan. Ano, dito una-una na na-trigger si Kanoli. At ang ginamit nito nila Ronalago, nagtitimpre dito kay Hasa. Di ba? Kaya, nire-reaction na ni Hasa, si Kanoli. Oh, ano nangyari? Nagpunta si Kanoli kay Tatay Tekram, tumulong, sinundan nyo. Di ba? Oh, report na naman kayo. Tigilan mo, Ronalago, nang wala kang problema. Ha? Kasi hindi makakatulong yung ginagawa mo. Bagkus ikaw ay naggugulo. Kaya nagkakawala ang sponsor sa Kalingap dahil mo din. Gusto ka sa parinig. Dapat din Kanoli po. Walang galang kay Kanoli. Ignore nyo po. Kasi hindi nyo po kailangan mag-explain sa mga ganito klaseng tao. Ignore nyo lang po. Huwag nyo po papansinin kasi matitrigger po kayo. Kapag nag-live kayo at pinakipinansin nyo, may konting salita doon, yun naman po yung kukunin ng ibang reaktor ni kagaya ni Hasa. Ignore nyo lang po. Ano po? Sana lang, Ronalago, wag mo nang ulitin. Wag mo nang gawin. Yung mga bagay na alam mong magdudulot ng kaestresan, ng gulo. Kaya nga buwag nagkahati-hati ang Joy Nates kasi gawa nyo eh. Hindi nyo man lang hinintay na pumayag si Nanay Melda, kayo nag-push. Go. Ilang account yung gamit nyo, share up nyo para makita no, marami nag-support sa Franjoy. O ano yun? Urong sulong. Ngayon, wala na. Sira na ang nangyari. O, di ba? Ngayon, sana wag mo nang gawin. Ako nakikiusap sa'yo. Kay Sis Rona, pasensya ka na, sis. Ito huling huli kong topic sa'yo. Gusto kitang matawagan. Kausap tayo, sis. Ako na lang hihiling sa'yo. Kasi gusto ko, isang topic ko lang sa'yo. Gusto ko sana, iwasan na lang po. Sana tatawagin kita, mag-usap tayo. Para maiwasan na lang yung kaguluhan. Kung support kayo kay Joy, kasi nakasupport kayo sa Franjoy. Kung support kayo kay Joy, iiwas kayo. Huwag kayong gagawa ng isang hakbang na magkakaroon po ng gulo. Papasalamat tayo dahil, di ba kung love nyo si Joy, magpapasalamat tayo dahil mayroong sponsor na sumusuporta kay Joy. Ganun po dapat iyon. Ano po? Una tuling topic ko sa iyo to. Sana magkausap tayo sa Messenger. Para naman maiayos kasi hindi naman pwedeng dito lagi pag-uusapan. At ayoko naman humantong sa kung ano pa man na may masabi ako dito hindi maganda. May iwasan na may masabi ako hindi maganda para sa iyo. Ano po? Ngayon, balik tayo doon, guys. Kay Rhea, malinaw na malinaw, may sarili kang pamilya at hindi ka nakatira sa bahay ni Nanay Melda. So yan, problema mo. Tumawag si Kuya Ande sa'yo. Ang sumagot daw ay ang asawa mo. Bakit? Alam mo doon pa lang din. Dapat yung asawa mo na nagpaliwanag. Ganito, ganyan, ganon, ganito, ganon. Hindi mo ba? Malang nakausap din si Kuya Andy. Kuya Andy, tulungan mo ako. Kasi ikaw naman ang nag-scout sa amin, sa kapatid ko, sa nanay ko. Tulungan mo naman ako kasi nasa issue ng ganito. Baka makakausap mo si Kuya Bal, si Kalinga Prab. Wala bang ganon? So lumalabas dito naninindigan. Si Rhea at talagang wala. Yung kababaan loob na ikaw mismo, alang-alang sa kapatid mo, ay lumapit at nakipag-usap. Dahil na-issue na eh. Ang lagay pala, ang sinasabi ng iba, dapat daw ang nag-contact ay si Kalinga Prab at si Kuya Bal.
ay baliktad na. Bawalang galang po kay Rhea. No, sabi ko nga, kung si Nanay Melda at si Joy ay tuluyan na yan talaga maburiyok ng utak, mabasa na ng mabasa at tuluyang umalis sa kalingap. Umalis sa kalingap na may bahid ng issue. Ikaw sisihin ko, pasensya ka na. Kasi ang ganda ng takbo ng karir ng kapatid mo. Si Nanay Melda, isang beses lang nagsalita na ayaw niya. Nung kinausap ni Kalinga Prab, ayaw niya muna na may Franjoy. Counting issue, pinalala, lumaot, sa halip sana ay kinausap mo. Ang iisipin natin is yung kapakanan ng ating mga kasama, iyong kapatid at nanay mo. Kasi kung iintindihin mo lang, yung galit mo, yung problema mo, abay, teka muna, may pamilya ka pa na maaaring maapektuhan. Kasi ang iniintindi mo lang is yung problema mo na nababas ka. Pero hindi mo inintindi yung nanay mo, na ang nanay mo wala palang kaalaman lang sa pinaggagawa mo. Huwag kayong magagalit sa akin. Pasensya na po. Pag tama, papalakpakan. Sabi ko nga, kahit kanino pa yun pinatatama, mali. Baka nga sabi ni Rapital po, kanino mo yun pinapatungkol? Pag sinabi mo sa politics mo, ay inang. O, di ba? Maulang galang. Ito po, opinion ko to. Humaba ng salip sana yan ay naayos na agad-agad. Kasalanan din naman ni Rhea kung bakit naglaot. Hindi mo kasi inayos bilang ikaw ay ate. Ikaw yung ate. Teka muna. Baka madami ang kapatid ko dito. Sandali nga. Oh. Tapos, Kuya Andy, tulungan mo nga muna ako. Ano yun? Kasi nga nagpost ako ng ganun eh. Ikiniklaim nila. Sabi, Kalinga Prab daw eh. Kausapin muna natin ang masisinan si Kalinga Prab, si Kuya Bal. Ganun dapat. Kasi ate ka. Iisipin mo rin. Yung sitwasyon ng iyong kapatid na nasa loob ng kalingap na mababahiran din ng issue kung ano yung issue kinasadlakan mo. Yun. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Hindi yung tatakbo tayo. Di ba nga, bago tayo magsasampa ng reklamo, di ba dapat dadaan muna tayo ng barangay? Bago tayo tumakbo doon sa police station. Kasi sila yung mediator dyan. Tapos ngayon, diretso ko na agad. Buti ko sa police station, buti ko saan. Ay, ayun nga, dito kay Madam Marilyn Chang, di umano. Ay, nagpapatol po. Ay, abay, pinagbasihan tayo eh. Kay Madam Marilyn Chang eh. Di ba? Ayun kay Rhea Lago, mawalang galang sis, sana magkausap tayo sis. Ano po, ayan, pasensya ka na sis. Hindi naman ako galit. At sa ibang reactor naman, lalo na kay Hasa, narinig ko minsan na naka-live ka, talagang yung sumbat mo sobra-sobra. Sobra-sobra, sa totoo lang. May nambag ka ba? Huwag, alalay ka lang sa pag-reaction. Kaya natin makagawa ng isang video na wala doon na pangyuyurak sa pagkatao. Ako nagagalit ako. Minsan strategy ko yun. Magdiin ang bagsak ng aking boses. Nagagalit ako, pero kaya ko naman magsalita ng mahinahon. May nanonood kahit isa. Okay lang, hindi ako titigil hanggat may nanonood kahit isa. Hindi kailangan na dadaanan natin yung gano'n, kapalang mga mo niya. Hoy! Magagaganon pa tayo. Huwag ganun. Ngayon, nalaman, mapanood mo sana Hasa. Walang alam si Nanay Melda, pero nahusgahan natin buong pamilya. Matapos kayo pabahayan. Hindi nyo pa kayo tawagin ng nanay. Irespeto niyan. Irespeto nyo naman. Ang tawag pa ay Imelda. Di ba? Dilitin natin makagawa ng isang reaksyon, Hasa, ng maayos. Kasi, kahit tayo mapupulaan tayo ng anti-kalingap. O, di ba? Iyon. Diba? Guys, ang kabuang video, sana mapanoodin nyo para mahimasmasan po karamihan. Ano po, ay puntahan po natin sa YouTube channel ni Kuya Ante para lahat naman po ay mahimasmasan. At wala po alam sila na Imelda. Hindi niya alam yan, hindi niya nakapanood, walang balita. Alam nyo, walang internet eh. Kahapon pa nga ako sumusubok tumawag sa totoo lang. Ako'y kumikilos. Ang nakunta-kunta ko si Kuya Ante. Sabi kay Kuya Ante, ano ka? Sabi ko, gawin mo naman ng paraan na mahagilap si Rhea. Para maiayos ba? Kasi wala naman ibang aayos kundi ikaw na scouter. Salamat kay Kuya Andy. Alam niyo yung pag-uusap namin doon? Hanggang sana i-add ko si Kuya July. Nag-uusap sa gabi, tinatanong ko, Kuya Andy, si Rhea ba ay may sariling sponsor? May sariling sponsor daw, si Rhea. Ang sponsor po ni Joy, itong big time sponsor, hindi po ito sponsor ni Rhea. Hindi po ito nagbibigay ng allowance or ano pa mang cash para sa kung saan man. Hindi po. Si Rhea po ay may sariling sponsor. Hindi na po natin papangalanan. Para sa kanyang seguridad, syempre. Ayun na. Abangan nyo ko guys sa aking next video. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Hinahinay lang tayo. Sana yung iba panoorin nyo kay Kuya Ante. Para naman po marinig ninyo yung sa panig ni Kalinga Prab. Kasi unang-una, mas piliin pa po natin na magkaroon ng katahimikan, ng kapayapaan. At iyan naman din ang gusto po ni Kalinga Prab na inap na tama na. So, bugbog na rin naman sila eh. Nabugbog na ng bungga-bungga eh. Magsorry naman yung iba dyan.
O, di ba? Sa akin naman, piliin pa rin po natin. Kasi mabait po si Nanay Melda. Mabait naman po si Joy. Mabait po. Siguro ay hindi lang nagkakaunawaan. Pero si Nanay Melda, sinasabi naman po talaga niya, nagpaalam tuloy ako, hahaba pa tayo. Sinasabi naman po ni Nanay Melda hanggang sa kamatayan. Sabi ko nga para inialin na nila kanila sarili sa kalinga, hanggang sa kamatayan hindi sila alis. Kahit sila ay alisin, kalinga pa rin ang puso nila. Ay, salamat kay Nanay Melda, panoorin niyo po. Di ba? May nababasa naman doon. Sasabihin dati-dati, minsan yan, pagka iyak na agad ngayon, parang hindi naiyak, parang pa-relax-relax. Yung isip po natin, alam niyo, hindi po makakatulong yun. Hindi makakatulong. Kung ganyan po, pairalin natin. Sa halip na maging kalmado tayo, iayos ba? Piliin natin na maging maayos ang lahat-lahat. Pero yung iba na mabasa, sasabihin lang, ay, mga reaction hindi tumitigan. Di ba? At tampak na naman sa mga reactor. Ay, hindi naman, huwag niyo po lahatin. Hindi naman po lahat ng reactor. Sa kalikod ko, guys. Ayan. Mega love shoutout. Abangan niyo ko sa aking next video. Guys, supportahan niyo po. Sana mapanood niyo yung pahayag ni Nanay Melda. Pero sa laay kay Kuya Bal, ayan. Ito pahabol ko. Good news. Sabi ni Kuya Bal sa bios, mabait yan si Nanay. Mabait si Nanay Melda. Sabi ni Kuya Bal, mabait yan. Mabait naman yan si Nanay Melda. Ako lang itaka kung bakit si Rhea nagpost ng ganun. Ayun, mabait daw po si Nanay Melda. Sabi ni Kuya Bal. Ayan. Abangan niyo guys sa aking next video. Bye-bye na.